Zane's POV. Anak natin ang kambal. Ikaw ang ama, Zane? I immediately froze after I heard those lines from Kalia. I cannot even open my mouth. I don't know what to feel. Bigla rin ako napipi ng mga sandaling iyon. I clenched my fist and looked away. At this moment, I just want to breathe some air. My heart starts beating crazy when Twin's face appears on my head. I finally understand why he calls me Twin. He is really my child. Narinig ko ang biglaang pagigpi ni Kalia. Umiiyak na rin siya. Huminga ako ng malalim at walang pasabi-sabi, niyakap siya na mahigpit. Humahagulhol na siya ngayon sa mga bisig ko. There's a lot of questions that pops up on my head, but I prefer not to say anything. Alam ko di rin to madali para kay Kalia. She's been carrying our child without me, without the support of a father. Hindi ko siya masisisi kung bakit kami humantong sa ganitong sitwasyon. All those months na magkasama kami, I admit that I did not treat her like a princess. I've been so harsh to her. That's difficult to handle. I'm just lucky that she's staying with me for almost a year. Stop crying, I uttered, pero mas umiyak pa siya ng todo. Nanginig na rin ako dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Hindi ko rin alam kung paano siya patatahanin ng maayos. I can't help but to be blamed myself. Napaiyak ko na naman siya. Sorry kung itinago ko sa iyong katotohanan. Natatakot lang ako. Paliwanag niya habang nakatago pa rin ang kanyang mukha sa aking mga bisig. Huwag mong ilalayo ang kambal sa akin, please. Dagdag na. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya at saka ko lang naunawaan. Natatakot siya na baka kukunin ko sa kanyang anak namin kapag nalaman ko ang totoo. Huminga ako ng malalim. Don't overthink. I won't do that. Tipid ngunit malinaw na sagot ko sa kanya. Even if I already found out the truth, you don't have anything to worry, Kalia. Kalia's POV. Nakaupo na kami ngayon sa buhangin habang nakatingin sa harap ng dalampasigan. Tahimik lang kaming dalawa, tayong hampas lang ng alon ang naririnig sa pagitan namin. Naging kalmado lang siya kanina nung sinabi ko sa kanyang totoo, pero alam kong tinatago niya lang ang totoong reaksyon niya dahil mas tinuunan niya ako ng pansin kanina. Tinignan ko siya at nakatingin lang siya dapat na parang malalim din ang iniisip. Kahit di niya sabihin, alam ko nagulat din siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Maya-may mahigpit niya rin tong hinawakan. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya nang lingunin ko siya ulit. Umiling siya at ngumiti ng tipid. I am not. Matapat na sagot niya. Nagpakawala siya ng mabigat na hininga habang nakatingin pa rin sa kalawakan. Alam kong malaking kaguluhan to sa buhay niya. Sana lang hindi niya sisihin ang sarili niya sa mga nangyari. Wala pa siyang ini-open up sa akin, Kalia. Tawag niya, kaya napatingin agad ako sa kanya. Bakit, Zane? Tanong ko. Medyo maluwanag ang buwan ngayon kaya nakikita ko talaga ng buo ang mukha niya. Napansin ko medyo matamlay na rin ang mga mata niya. Hug me, please? Nang sabihin niya yon, hindi na ako nagdalawang isip pa na yakapin siya. Para bang sa yakap na yon doon niya nasabi sa akin ang nararamdaman niya. Alam ko nagulat din siya. You can go back now. Alas niya sa kalagitnaan ng pagkakayakap namin. Ikaw? Tanong ko naman. I'll stay here for a while. Di na ako nagsalita pa at sinunod ko na lamang ang kanyang sinabi. Mukhang gusto niya muna siguro mapag-isa kaya iniwan ko na lang siya muna doon mag-isa at batamlayan na bumalik sa kwarto. Pagdating ko agad ko nang iniga ang aking katawan sa kama. Nasa kisame pa rin ang tingin ko hanggang sa dalawin na ako ng antok. Nagising ako na mag-alarm ng phone. Naginat-inat muna bago ko bumangon at nagbihis dahil matutuloy yung program mamayang alas 7 ng umaga. Tinignan ko ang phone at alas 4 pa lang naman ng umaga. Na matapos ako magligpit, bumaba na ako tagtimpla rin ng kape sa baba dahil may nakanda naman doon ng mga latte. Baka may emergency ata kaya umuna na siyang umuwi. Umuwi pala si Sir. Sayang di ko mapakita sa kanyang outfit ko. Ako rin. Huwag kayo maingay ha. Ang totoo, crush ko rin si Sir eh. Kahit nasa malayo. Tinig na dinig ko ang tatlong babaeng nag-uusap sa unahan habang nagkukutaw ako ng aking mainom. Di ko maiwasang di mapakulot ang aking noon nang marinig ang sinabi nilang umuwi na si Zane. Iniwan ko muna sandali ang cup ko. Pumanhik pa itaas. Knock, knock, knock. Kumatok ako ng 3 beses pero walang bumukas or sumagot mula sa kwarto niya. Totoo kayang umuwi talaga si Zane?
Napahinga ako ng malalim. Di pa kami nakapag-usap na maayos dahil nabitin kami kagabi, pero eto ngayon, wala siya. Bumalik na ako sa ibaba at kinuwang iniwan kong cup, naglakad na papalabas. Hindi pa sumisikat ang araw at tumahampas din sa aking balat ang lamig ng hangin. Iniwan kong aking tsinela sa taglakad patungo sa gilid. Malakas ang hangin habang sumisimsim ako sa aking cup. Di ko maiwasang di mag-alala. Nakakainis, bakit pa kasi umuwi pa siya? Bumabagabag na naman si Zane sa isipan ko. May enjoy ko ba talaga ang team building ngayon kung ganito ang sitwasyon naming dalawa? Maayos naman kami nang bumalik ako sa kwarto nung pagsabi niya, pero alam ko, di ako tunga para hindi maisip na mukhang may mali pa rin talaga eh. May halong bigat sa pusong dinadala ko pa rin hanggang ngayon, lalo na siguro siya. Nang malapit kong maubos ang latte, agad na ako bumalik sa loob para isauli ang cup. Naglakad papunta sa aking kwarto at sinimulang iligpit ang aking mga gamit. Ilang oras lang nakanda na rin ang mga gamit ko, pati ang 2 maleta. Nakapag-desisyon na rin ako na isang araw lang ang partisipasyon ko dito sa aming team building. Di naman nababawasan ang sweldo ko kapag di ko muna itutuloy ito ngayon. Nagpaalam din ako sa boss ko para naman malaman niya. Nagtataka pa to dahil 2 na kaming wala ngayon. Nagtanong pa siya ano daw ang dahilan, pero ang dinahilan ko na lang, hinahanap na ako ng aking anak at di siya sanay na wala ako na isang gabi. Di na rin siya pumalagpa at hinayaan na akong umalis na lang muna. Di rin ako nagpaalam sa mga kasama ko. Mukhang nag-e-enjoy sila sa beach ngayon. Ayoko makaistorbo lang at baka masira pa ang mood nila. May dumaan ding taxi, kaya nagpatid na lang din ako. Nalilito ang utak ko kung hahanapin ko pa si Zane pag uwi o hindi na lang. Di ko na rin siya makontakt kasi burado na sa phone ko yung number niya. At di rin ako sigurado kung dating number niya pa ba ang gamit ngayon or hindi na. Ilang oras din na nakalipas, nakauwi na ako ng bahay. Sobrang haba ng biyahe kaya medyo nahihilo na rin ako. Dagdagan pa na wala akong kain simula kanina at latte lang ininom ko. Mommy! Sa lubong ng kambal habang umaalis sa pagkakaupo sa hita ni Aaron. Ang aga mo yatang umuwi ngayon. Agad na tanong ni Aaron. Halata sa kanya ang gulat sa pagkakaalam niya, 3 araw din yon. Something happened. Sagot ko na lang. Tumayo siya. Tumungo muna sa kusina para bigyan ako ng tubig. Umupo rin ako sa sofa habang nakasandal. Maya-maya'y naramdaman ko na ang maliit na kamay na humihilot sa ulo ko. Are you feeling sick, Mom? Inosenteng tanong ng dalawa, kaya't napangiti na lang ako at umiling. No, babies. Mom is just tired. Pero ang totoo hindi, pagod lang. Dahil sobrang pagod na ng utak ko kakaisip sa ama niyo, anak. Sana, tamang naging desisyon kong nagawa kagabi. Nasabihin kay Zane ang totoo. Pati si Aaron na curious din kaya pinapapunta ko muna ang kambal sa kanilang kwarto para makapag-usap kami ng maayos ni Aaron. What happened, Kalya? Nagpakawala muna ako na isang malaking buntong hininga bago kinuwento sa kanyang lahat. I'll call him. Umiling ako. Wag na, baka gusto niya lang ng space. Tiningnan niya lamang ako na mukhang sinusuri o pinoproseso pa sa utak niya ang sinabi ko. Okay, fine. Baka sobrang nagulat lang siya sa mga nalaman niya. Maski siguro ko magiging ganyan. Tanging nasagot niya na lamang. Ring, ring. Napatuyin si Aaron sa kanyang phone nang may tumawag. Napakunot ang noon niya habang nakatingin sa screen, sabay tingin din sa akin kaya't napatas agad ako ng kilay. Tila na curious din kung sinong tumawag sa kanya. Be right back. Nakakunot noong anas niya. Tumayo muna siya at naglakad papalabas ng pintuan. Tsaka niya sinagot ang tawag. Napailing na lamang din ako. Baka sa company na naman niya dahil may trabaho sana siya ngayon. Pero mas pinili pang bantay ng kambal para daw ma-enjoy ko ang team building namin. Ang kaninang kunot noong paglabas niya, siya rin nagpigil ng tawa ng pagbalik niya. Ano na naman kayang nangyari sa lalaking to? Bye, Kalya. May emergency. Pinaliitan ko siya ng mata habang nakatitig sa kanya, kaya't napaiwas naman agad. May emergency bang medyo nakangiti? Sinungaling ka, Aaron? May tinatago ka ba? Ha? Aalis na ako, bahala ka dyan. May halong tuksong sabi niya, tsaka masayang naglakad paalis. Ang weird niya naman. Feel ko talaga may babae to eh. Ayaw lang aminin sa akin. I think he is in love, Mom. Biglang sulpot ni Zach sa aking gilid.
na makaalis na ang tito niya sa may pintuan. Kita mo na, pati anak ko nakakahalata na eh. Come here. What did you say? Sometimes I caught Tito smiling while looking on his phone. Palihim kong nakagat ang labi sa sinabi ng aking anak. Ayaw pa aminin ha. In love na pala tong si Aaron. Believe din talaga ako kay Zach eh. Minsan naging observant din. Mom, let's go out somewhere. Biglang yaya sa akin ni Zach. Wala rin naman akong gagawin gaano ngayon, kaya agad na rin akong sumang-ayon. Magandang pagkakataon to para naman magkaroon ako ng oras sa aking anak. Halos trabaho lang din inatupag ko eh. Sure, where do you wanna go? Kahit saan lang po. Pwedeng library, pwede rin sa, ikaw po bahala, ma'am. Napatampal ako sa aking noo nang sabihin ko yon. Pinasyal niya lang siya na wala munang mga libro. Okay. Just a minute, baby, ha? Ililigpit muna ni Mommy ang mga gamit sa maleta. Sige, Mommy, let me help you po. Akma na rin siyang kukunin isa pang maleta nang pigilan ko siya. No, it's okay. Magbihis na lang muna kayo ng kambal mo para ready na mamaya. Okay? Sure, okay po. Tumango agad to at tumakbo na siya paitaas, patungo sa kanyang kwarto matapos niyang sumang-ayon. Sinimulan ko na rin ibalik sa kwarto at ipinasok pabalik sa closet ang mga gamit na hindi ko nagamit. Nag-ayos na rin ako at pagkatapos, inayos ko lang ang damit ko. Okay pa naman to, kaya ito na lang sigurong susuotin ko pag alis namin. Mommy, I'm ready! Sigaw ng kambal sa labas, kaya lumabas na rin ako ng kwarto. Ang pogi ng anak ko at ganda bata pala. Marunong mag-ayos ang kanyang sarili ah. Let's go? Lumabas na kaming tatlo sa bahay. Nakita ko may nakaparadang kotse sa labas ng gate. Saktong papalabas namin, napansin ko, may nakasandal pala sa gilid doon habang humahalokip-kip. Napahagat ako ng labi nang mapansin ko sino yon. Di ko na pala siya kailangan pang hanapin. Nandito na siya eh. Zane? Utal kong tanong, kaya't napatingin agad siya sa akin at binaba ang kanyang shades. Good morning. Kalmadong bati niya. Good morning. Nakakainis. Di ko maiwasang di mautal lalo na't naninibago ako ngayon. Kasama ko pang anak namin. Twin. Singit ni Zach at Sarina at binitawan agad ang kamay ko saka lumapit kay Zane para makipag-fist bump. At nagpakarga naman si Sarina. Kailan pa sila naging close ni Zane? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Bawal ba? Ngumisi siya. Napatingin ako kay Zach na nasa backseat na. Diyos ko, tong batang to, nakakapanibago. Di naman siya ganito sa mga kakilala niya pa lamang. Si Sarina naman, nagpababa at tumabi sa kakambal. Ganito siguro kakomportable ang pakiramdam niya sa kanyang ama. Kailan ko ba sasabihin sa anak ko ang totoo? Get in. Nasa loob ng anak natin. Napanunok ako sa sinabi niya na magpabalik-balik sa utak ko ang kanyang huling sinabi. Anak natin. Pumasok na ako sa front seat. Nalingon ko sa aking likod si Zach at Sarina na komportable nakaupo doon. Wear your seatbelt, twin. Sambit na utos ni Zane at sinilipan si Zach sa front view mirror. I already did, twin. Sagot naman niya kaagad. Nakita ko pa sa aking peripheral vision na nakatingin na rin ngayon si Zane sa akin, kaya napalingon na lang din ako sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Bakit? Are you waiting for me to do your seatbelt? Sa isang iglap lang, napahawak agad ako sa seatbelt at agad na kinabit iyon. Mom, you're blushing. Tukso naman agad ni Zach sa likod. I am not. That's my natural skin, baby. Pagsisinungaling ko na lamang. Ay talaga namang in-start na ni Zane ang engine at nang umandar na ay agad kaming umalis. Where are you going? Tanong niya habang nakataon pa rin ang atensyon sa daan. Mamamasyal sana kami. Tipid kong sagot sa kanya. Dad, do you want to come with us? Yaya agad ni Zach sa ama. Yes, Daddy, come with us. Sabi naman ni Zarina. Halos mapasa po ako sa aking noo dahil mismong anak ko ang lumalapit sa kanya. Sure, I'm free today. Nakangiting sagot niya sa anak namin. Napatikom ako sa aking bibig dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Para bang napipi ako sa mga sandaling iyon? May parte sa akin na parang may bumuong saya dahil kompleto na kaming magkakapamilya ngayon. Seeing Zach and Zarina with his dad makes my heart flutter. Twin, do you love to draw? Tanong ni Zane sa mga anak. Opo, I like artworks too.
Pagkatapos sagutin iyon, maya-maya lang, nakarating kami sa building na parang ano ata sa mga arts. Di ko rin kasi alam kung saan lupalop kami dinala eh. Saan to? Artwork and share. Sagot niya kaya tumango na lamang ako. Let's go inside. Dali-dali nang bumaba si Zack at Sarina, kaya naman sumunod na kaming bumaba ni Zane. Baby, careful! Saad ko kay Sarina, na excited na rin na bumaba. Na makarating na kami sa loob, nagpaiwan na muna si Zane para siguro magbayad doon. Kami namang tatlo naglibot-libot muna para tingnan ang mga obrang nakapaskil sa gilid ng wall. Mom, this artwork looks amazing. Indeed, baby. Nagturo-turo sila ng mga nandoon. Oo nga pala, ngayon pa lang sila nakapasok sa parang art museum. Siguro to pero hindi ko masabi na museum talaga. Dahil sa gitna ng loob dito may mga nakahandang art materials na pwede kang mag-paint or mag-draw doon. Tayo kayo rito, baby. Sambit ko sa kanila at pinatayo sa gilid ng maraming mga paintings. Nag-aalangan pa sila nung una kasi mukhang nahihiya pero kalaunan pumayag din dahil biglang dumating ang daddy nila. Inakay sila para silang tatlo ang magpipicture. The father should be present. Bulong niya sa akin. Nagitla ako agad sa ginawa niya at ginawaran pa ako ng isang makahulugang ngisi. Hala, para saan yun? Okay na ba kami? Sana. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko habang pinofocus ko ang camera sa kanilang dalawa. Okay na ba kami? Ito ang unang pagkakataon. Makukuhanan ko na litrato ang mag-aama. Para ako nanginginig habang pinipindot ang click button. Do you want to draw and paint? Kalmadong tanong ni Zane habang nakatingin sa kambal. Yup, we can. Yeah, why not? Let's go. Pumanhik ng tatlo sa gitna, kumuha ng maliit na basket para doon ilagay ang mga art materials na makukuha nila. Ako naman tagasunod lang. Ang saya nilang tingnan. Akala ko saan ko lang makikita ang ganon kalaking ngiti ng kambal, pati rin pala sa kanilang ama. Kumuha rin ako ng canvas, sketchpad, poster paint, pencil at iba pang pwedeng gamitin para gumawa ng arts. May bakanting space sa unahan kaya doon na kami umupo. Medyo marami rin ang dumarayo rito at ang iba, magkakapamilya din at meron ding mga magkakaibigan. Anong ilalagay mo? Curious sa tanong ko kay Zane na kayo may hawak ng lapis at nakatitig sa pad. I'm still planning. Halos matawa ako sa sagot niya. Akala ko may guguhit na pagpaplano na rin pala. Panigurado hindi ito marunong magpinta. Nagmuni-muni muna ako sandali habang hinihintay na may ideyang pumasok sa aking isip para makapagsimula na rin akong gumawa ng aking pyesa. Ang kambal naman kanina pang nakaguhit at nagkukulay na sila ngayon. Hindi na ako nag-outline, diretso ng kinuhang brush at kung anong unang pumasok sa isip mo, yun agad ang pininta ko. Simple lang kasi hindi naman ako ganon ka-pro. Napasilip ako kay Zane na kalmado lang nagpipinta sa aking harapan. Tumingin siya sa akin at gumisi kaya napapangiwi na lamang ako. Di naman siguro maganda ang pyesa niya. Mas maganda pa itong akin eh. Umabot ng 20 minuto at sunod-sunod na nga kaming natapos. Anong ginawa ko? Wala. Bigla ako natameme. Look, Mom and Dad. Twin, is it good? Inarap niya sa amin ang kanyang mga pininta. Halos mapakagat-labi ako na makita ko kung ano talaga ang pininta niya. Ano yan, baby? Family picture. This is you, me, Zarina, and Daddy. Sa unang pagkakataon, ito ang unang araw na sumabit sila ng dad. Napanunok ako bago sumulyap kay Zane na ngayon nakangisi na habang tinitingnan ang pinta ni Zack. Di pa rin ako makatingin sa kanya na maayos dahil mas pumapogi pa siya kahit ngumingisi. Maganda, sobrang ganda. Tanging nasagot ko na lamang. Hindi ko alam kung bakit ganito ang ipininta niya. Anong ginuhit mo, Dad? Patingin? Excited pang tanong ng dalawa habang hinihintay na ipakita ni Zane ang kanyang pyesa. Here! Napatabon ako ng baba na makita ko ang gawa niya. Ayoko mag-assume pero kamukha kong pininta niya or mukha ko nga talaga. Nakaside view yun habang nakasuot ng dress at may hawak na tulips. Maganda ang background na para nasa isang hardin. It looks like you, Mom. Pangiting-ngiti namang anas, nasabi ng kambal. Yes, Mom, I think it's you. Mommy? That's your mom. Kalmadong sagot ni Zack. Are you in love with her?
Diretsang tanong niya at lumingon sa kanya. Yes. Nagpantig ang tenga ko sa sinagot niya sa anak namin. Malalaman na kaya ng kambal? Since when? Seryosong dagdag na tanong niya. Para naging interviewer na rin siya sa kakatanong kay Zane. Before you were born. Para tumigil ang puso ko sa sinagot niya. Si Zane, noon pa in love sa akin? Nagiging open na siya sa anak namin. Yun ang unang beses na marinig ko yun mula sa kanya. Tumangutango ang anak namin. Sinusuri ko ang reaksyon niya. Dito ako mas nagulat nang di man lang umabot sa expectation ko ang reaksyon niya. Mukhang alam niyang ibig sabihin pero ang reaksyon niya parang normal pa rin. Lumingon si Zach sa akin. Walang namumuong bakas sa ekspresyon sa kanya. He is our dad, Mom, right? Di ko mapigilan ang pangingilid ng luha ko. Kinagat ko pa na ilang beses ang aking pang-ibabang labi dahil sa sinabi ng anak ko sa akin. Di ko man nasabi sa kanila ng harap-harapan na hulaan nila naman agad. Sorry twins kung hindi ko agad sinabi sa inyo. Kinuha niya ang tissue sa gilid at inabot yon sa akin. It's okay, Mom. Maybe there's a reason kaya kayo nagkahiwalay dalawa po. Hindi agad ako nakaimik. Hindi ko ma-imagine na lumalabas sa mga salitang iyon sa bibig ni Zach. Ang totoo, magsa 7 years old na ba talaga to? Yes. Mommy, don't cry. Sabi naman ni Zarina, everything happens for a reason. Are you the reason why sometimes I saw my mom crying in her room? Napatras ang luha ko sa sinabi ni Zach kay Zane. Kinalabit ko agad siya para patigilin. Baka ako ano isipin ni Zane na hindi pa ako nakakamove on sa kanya na ilang mga taon. Pero ang totoo, hindi pa naman talaga. Tumango ng mabagal sa Zane at pasimple ako sa lulyapan. Bumalik ulit ang tingin niya kay Zach. Am I too bad? Tanong pabalik nito. Maybe you have a reason to. Malungkot at malumani na sagot niya. Don't make her cry again. Umiti siya kay Zach. Yes, twin, hindi na. Seryosong sagot nito na para bang nagkakaintindihan ng tatlo. Nanatili akong tahimik dahil sa realisasyon na sa sobrang pag-overthink ko sa maaaring i-react ng kambal, hindi pala ganon ang kahinatnan. Hagalpak ang tawa ng dalawa. Why are you laughing, babies? Pag-aalalang tanong ko. Your painting looks kinda weird. Napatingin agad si Zane sa hawak ko at halatang pinipigilan niya ang kanyang tawa. Hindi ko rin malaman kung anong i-react ko, kung maaasar o matatawan lang din ba ako o hindi. Basta ang paniguradong alam ko lang, mas naiintindihan ako ng anak ko. Zach's POV. I saw her. I saw her crying. He is my dad? I asked again and pointed out the screen on Tito Aaron's phone. Yes, he is. He is the man that I bumped in the bookstore last time. No wonder why we look the same already met him. Tito? I answered. Really? Kailan lang? Last time po. Come here, sit beside me. Lumapit ako sa kanya at tumupo sa gilid ng couch. Bakit po? Don't tell your mommy na pinakita ko sa yung pic ng dad mo, ha? Tumangutango ako. Sometimes I wonder why mommy did not mention my dad, even his name. I did not bother to ask her kasi baka may problem sila. Tama nga ako, meron nga. Huwag ka magalit sa daddy mo, Zach. It was your mom's choice na hindi sabihin na may anak siya ng daddy mo. But believe me, he is a good man. Hindi niya lang may pakita sa mommy mo noon. Mahabang paliwanag ni Tito sa akin. Nalulungkot ako kahit di ko alam ang buong istorya nila. Maybe mom really loves my dad at di niya lang yun masabi sa akin. Dahil baka may rason din. I met him again. I met my dad. The way they look at each other, there is something. Am I too bad? He seriously asked. Maybe you have a reason too. I answered. Just what Tito Aaron told me. Mabait siya. Maybe my dad had a reason. Don't make her cry again. Yes, hindi na. He looks sincere. Mukhang mabait siya. Pinapunta niya rin kami ni mom dito. If he is the one who can make my mom smile aside from me, then I will vote for him. I don't want to see my mom feeling alone. I hope dad loves to watch Detective Conan too. Plus point siya ron. Kalia's POV. Nakauwi na kami at buhat-buhat ngayon ni Zane si Zach habang karga ko si Zarina papunta sa kanilang kwarto. Napagod yata kanina. Pagkatapos kasi namin magpinta kanina, pumunta naman kami sa Ocean Park. Sobrang naaaliw dahil sa mga malalaking isda. Pagkatapos ay pumunta kami sa restaurant. Nakakatuwa nga dahil itong unang family bonding namin. Para bang habang ginagawa namin yon, unti-unti na rin akong nabubunutan ng tinik.
Di pa kami nagkausap ng maayos si Zane mula nang umamin ako sa kanya doon sa team building namin. Nilapag niya na sa kama si Zach at kinumutan na. Ganon din si Zarina. Ini-on ko na rin ang lamp sa gilid ng kama at dahan-dahan sinarado ang pinto. Kami na lang dalawa ni Zane ang nandito sa balcony ngayon. Tahimik lang ako dahil nalilito pa ako kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nagmumukha na naman akong tanga kapag kami na lang talagang dalawa eh. Di ko may buka ng ayos ang bibig ko. Ang tahimik mo ata ngayon, pasiuna niya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Wala naman, sadyang di ko lang ina-expect ang araw na to. I guess our twins already like to be their father. Napatingin ako sa kanya at kita ko nakangisi na rin ito. Okay na ba tayo? Hindi ka nagalit sa akin? Pag-iiba ko sa usapan. Why would I? It is not your fault, Kalya. Pero hindi ko sinabi sa iyong totoo noon. Umalis agad ako pagkatapos na may mangyari sa atin. Garalgal na litanya ko. Di ko kasi maiwasan hindi mag-flashback sa isip ko ang nangyari noon. Lahat-lahat, bumabalik sa alaala ko ang lahat. I am sorry for not fighting for you this time that you need me. I am being stuck with the decision if I would fight for you or I would fight for my company. Paliwanag niya. Sorry that I chose to save my company instead of you. Zane? But this time I won't miss any opportunity just to have you, Kalya. Lumingon siya sa akin at sa isang iglap lang, naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa akin. It's been already 7 years, mi amor. Naramdaman ko ang pagbasa ng aking pisngi. Umiiyak na ako. Di ko na rin mapigilan ang sarili ko at niyakap siya na mahigpit. Di ko na rin maintindihan ang aking sarili. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na para bang sabik na maramdaman ulit ang mga bisig niya. Namimiss kita. Ang mga katagang yon ang tayong lumabas sa aking bibig. Akala ko noon hanggang tayo na lang ako sa kanya. Akala ko hanggang doon na lang sa restaurant ang huling kita ko sa kanya. Akala ko hindi ko na siya mahahawakan at mapapakitang muli ang anak ko sa kanya. Pero ito ngayon, nandito na ulit siya sa akin. Ramdam ko ang pagtatalo ng puso ko sa saya at galak. Sa loob ng 7 taon, siya pa rin. Siya pa rin ang hinahanap at itinitibok nito. Siya ang una at huli ko. Wala na ba talaga kay ni Tiffany? Tanong ko at agad siyang tumangutango. Wala. She is aware that I don't like every inch of her. Pero nasa niya ang magkabila kong pisngi. Naliwanagan na ako sa lahat. Ang akala ko noon na sila, hindi naman pala talaga. Hanggang ngayon, mali pa rin ang mga akala ko. Maya-maya humikab na ako. Nakakaantok pala sa labas, tapos mahangin pa. Naramdaman ko ang kamay niyang umalalay para pasandalin ako sa kanyang balikat. Hindi ko mapigilang hindi ngumiti. Parang nawala ang lahat ng problema at pag-aalala ko ngayong katabi ko na siya. Inawakan niyang aking kamay. Pasimpleng nilaro-laro ang mga daliri ko. I love you. Kinagat ko ang maibaba kong labi nang bumulong siya sa akin. Tumingala ako sa kanya at napangiti ako ng malapad. Alam kong para na akong kamatis sa pula ngayon. Mabuti na lang medyo madilim sa labas at di ko pinandar ang ilaw. Tayong buwan lang nagsisilbing ilaw sa amin ngayon. I love you too, Sir Zane. Panunokso ko. Inawakan niyang aking magkabilang pisngi. Ninakawan na naman ako ng halik. Hindi ko mapigilang di kiligin sa ginagawa niya. Dagdagan pa na sobrang bango at kisig nitong katabi ko. Mas na-attract ako masyado. I love you. Sambit niya ulit. Nilapit kong mukha ko sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. I love you too. Ito na siguro ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. Bagay ba? Tanong ko kay Zane habang umikot-ikot sa harapan niya para mapakita ang wedding guest dress na suot ko. Royal blue kasi ang motif ng kasalan na Tiffany. Invited kaming dalawa eh. You are too gorgeous, baby. Baby? I'm your baby, Dad. Bigla ang singit ng kambal sa likod niya. Ay, sorry boss. Nagtawanan naman kami. Nagsiselos din pala ang kambal? Nang matapos kami, nakarating na rin kami sa simbahan kung saan iniheld ang kasal nila. Ilang oras din ang tinagal bago sabihin ng pare ang katagang, You may now kiss the bride. Nagpalakpakan kaming lahat. Nakita ko sa kabilang upuan ang family ni Tiffany at sa kabila naman ay ang family at relatives ni Aaron. Nandito rin ang mga barkada nila noon. Sila West at Lucas dala na rin ang mga girlfriend nila. Oo, si Aaron ang ikakasal. Hindi ko ine-expect na siya pala ang groom ni Tiffany. Sobrang nagulat din ako nung time na inimbitahan na ako ni Aaron para sa kasal niya.
Pero tadhana na eh. Walang makakapigil kung ang tadhana na ang magdedesisyon sa inyo. I wish them happiness. Congratulations, Tiffany. Magalang na bati ko sa kanya. Congratulations, Tiffany. Magalang na bati ko. Ngumiti siya sa akin kaya napangiti na rin ako. Di ko may pagkakailang maganda siya. Kahit nung unang kita ko pa lang sa kanya sa restaurant doon, napangangana ako sa ganda niya. Thank you, Kalya. Anyway, lumapit siya sa akin para bumulong. Take care of Zane. He's been in love with you since then. Sorry sa mga past na ginawa ko sa'yo. Dagdag niya. Ano ka ba? Okay lang yan. Isa pa, teenage pa tayo noon. Oo nga naman. Oh, gotta go. May naghahanap na sa akin. Oh, sure. Enjoy your special day. Matapos kong sabihin yon, sumulpot na sa harapan ko si Aaron. Hello, mahal na prinsesa. Sus, may paganyan pa. Last mo naman ako sinabihan, kakasal ka na pala. Oh, nagtatampo yan? Sorry na. Natakot lang ako noon na sabihin sa'yo Kumbaga, surprise, ganun. Anas niya. Nangangagat ba ako para di mo sabihin na may something na pala kayo? O siya, asikasuin mo muna mga bisita. Magkita-kita na lang tayo sa venue mamaya. Pagtataboy ko sa kanya. Tumango siya pero bago pa siya makalayo, tinawag ko siya kaagad. Congrats, Aaron. You deserve to be happy. Ngumiti siya sa akin. Thank you, Kalya. Pagkatapos sasabihin niyo, nag-usap muna sila Aaron at Zane. Nagtawanan pa, may pag-uusapan pa sila. Kaunti at maya-maya lang, nag-fist bump na rin ang dalawa at umalis. Nakapamulsang lumapit sa akin si Zane. You don't have to worry. Kasal na si Tiffany. Anas niya kaya napangisi naman ako. Hindi palabas sa mga fangirls mo sa loob ng tinatrabahuhan natin Paghahanap ko ng palusot na I'm already taken. Lumapit sa kanya si Zach at nagpaakay. Ganon din si Zarina. Lalambing sa daddy nila. I'm hungry. Reklamo ng anak namin. We will order food. Zane sa venue na, may pagkain doon. Pigil ko. Let's buy some snacks. Malayo pang hall. Di na lang ako umangal at sumabay na rin lumabas ang simbahan. Naglakad patungo sa sasakyan. Isa-isa ring lumabas sa mga bisita. Papunta na rin siguro sila sa venue. Sobrang saya lang dahil unti-unti ring naging okay ang lahat. Walang pangamba at kaba. Nasa restaurant kaming dalawa ngayon. Nagtataka nga ako ba't kaming dalawa? Pero halos mashock ako nang narentahan niya pala ang buong resto. Trip ng mga mayayaman Pero nakaka-overwhelm din. Minsan lang to nangyayari sa buhay ko. Do you like the steak? Tanong niya. Tumango agad ako habang umunguya. Oo, grabe. Mahal ba to? Lambot-lambot juicy rin. Para akong patay gutom habang kumakain. Paano ba naman? Sobrang na-stress ako sa opisina kanina. Sobrang daming paperworks. Buti nilang nag-aya ng kain si Zane ngayon. You're cute. Napatigil ako sa biglaang compliment niya. Dahan-dahan akong umunguya. Cute daw? Sobrang tako ko nga Ano kayang mata nito? Napangiti ako sa pagkabusog. Grabe, worth it nitong restaurant na to Nakakabusog. Balik kaya tayo dito. Anything for you, baby? Nangiti ako na malapad. Yes, babalik kami. Napalingon ako sa gilid ng may natunog na violin at may saxophone. Nakuha nilang atensyon ko. May ganito rin pala dito. Sobrang ganda na music. Parang gusto kong bumalik sa pagkabata at may love ulit. Ganon ang vibes. Napalingon ako sa harapan pero napansin ko, wala na pala doon si Zane. Hala, naiwan kaya ako? Konting pera pa lang naman dala ko. Pero mali na naman pala ang hinala ko. Bigla siyang lumabas sa gilid na may dalang bouquet ng mga tulips. Gusto kong matumba sa kaba pero hindi na muna. Nakakahiya. Bawat hakbang papalapit niya sa akin, siya rin na nag-flashback, paulit-ulit, sa masayang nakaraang nangyari. Sobrang ayos ng aura niya ngayon. Mas kumisig pa siya kumpara dati. Minsan napapaisip ako, pagmamayari ko ba talaga to? Maybe. Nilahad niya sa akin ang bulaklak. Gusto kong maiyak sa tuwa dahil binigyan niya ako ng bulaklak. Anong meron? Birthday ko ba o may celebration bang nagaganap? Ang ganda ng mga tulips, Zane. Di mapawi-pawi ang ngiti sa aking mga labi. Yes, we will have our wedding anniversary soon. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Napatabon ba ako ng baba nang bigla siyang lumuhod? Natulala ako sandali at pinroses pa sa utak ko ang nangyari.
I will not take this longer, baby. Zane, for the first time I saw you, you already caught my attention. That time that we're stuck on the elevator, I'm hoping that I will see you again. I am confident that you are my first crush and first love. I can't help but to compliment every inch of you. You are lovable and kind pero inabuso ko sa'yo noon, panimula niya. Naparanok ako nang banggitin niya ang tungkol sa elevator. Akala niya hindi ko alam pero matagal niya na pala itong alam. Your beauty was the illumination that guided me towards novelty, to grasp light, of which you were my end path. I have found everything I could ever ask for. And that is you, Kalya, dagdag niya. Tumutulo din ang luha ko. May kinuha siya sa bulsa niya at kitang-kita ko kung paano bumuka sa malit na kahon na hawak niya at lumuwa doon na napakagandang singsing. Today, I want our love to take to a new level and make a promise that it will last a lifetime. Kalya, will you make me the happiest person on earth and marry me? Nanginginig ako. Nanginginig ako sa saya. Ang pangarap ko nung ikasal sa mamahalin kong tao, ngayon natupad na. Di na ako nagpaligoy-ligoy pa. Yes, yes. Sunod-sunod pang sagot ko at tumango-tango. Sobrang saya ko nang isuot niya sa akin ng singsing. Narinig ko pa ang palakpakan sa paligid. Doon ko napagtanto nandito pala silang lahat. Ang anak namin, si Aaron, at ang barkada nilang sila Lucas at West, pati na rin si Mana na nagpapasok sa akin bilang kasambahay noon. Niyakap ko na mahigpit si Zane. Sobrang saya ko. Walang katumbas na saya ang naranasan ko ngayon. Totoo nga palang may oras na para sa'yo. Thank you for waiting for me for so long. Kalya, siniksik ko ang ulo ko sa dibdib niya at doon ako parang batang umiiyak. Umiyak ako sa sobrang saya. Di ko ma-imagine ganito pala ang pakiramdam na may magpapropose sa'yo. Congratulations, Mommy. Bati sa akin ang kambal. Hindi ko alam na kasal din pala siya sa planong proposal ng ama nila. Magiging happy family na rin tayo. Napatawa na lang ako sa sinabi ng anak namin. Nakakagaan ang loob. Magiging kompleto na talaga kami at si Zane pa ang magiging asawa ko. Pinangako kong si Zane ang una at huling lalaking mamahalin ko sa buong pagkatao ko. I love you, Zane. I love you more, my future wife. Ang problemang dumarating sa ating buhay, isa lang pagsubok na binibigay sa atin. Dumarating upang masukat ang aking tatatagan at katibayan. Gayun din ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kinakailangan din maging matatag dahil tayong sarili lamang natin ang maaaring makatulong sa atin. Magamat may mga taong handang tumulong, sila'y nariyan upang sumuporta lamang at magbigay ng gabay dahil sa huli, tanging tayo makapagdidesisyon ng nararapat gawin. Sa tuwing may pagsubok na dumarating ay ito'y nalalagpasan natin. Tayo ay mas tumitibay at tumatatag. Hindi man madaling dagpasan ang bawat pagsubok, kung meron tayong pinaniniwalaan lahat makakayanan natin, kahit tayo ay mag-isa lamang. Merong mga motibasyon na maaaring isipin kung nadaan sa isang pagsubok na pwedeng makapagpaahon sa atin. Ang kaibigan isang uri ng tao na maaari mong hiningan ng tulong sa oras ng pangailangan. Kabaliktaran to na isang kaaway. Ang kaibigan isang uri ng tao na laging nakaagape sa iyo. Ito ay ang mga tao na pinili mong palagayan ng personal na ugnayan, kalakip ng pagmamahal at pagmamalasakit. Naglalayon to ng pag-unlad at kabutihan. Ang tunay na pakikipagkaibigan sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilalang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba. Ito'y isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na masigit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Hindi ito pumapanig sa kabutihan ng iisa, kundi para sa isa't isa. Blessing kung maituturing ni Kalya si Aaron sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay nila. Andyan siya palagi para tulungan siya financially at emotionally. Deserve niya ang maging masaya at magkaroon ng sariling pamilya. Makalipas sa mga buwan at taon, naging masaya ang pagsasama namin ni Zane at ang kambal. Nadagdagan din ang aming pamilya mula sa isang makulit at malusog na laki. Iwasan na magkaroon ng misunderstanding sa relasyon, lalo na kung may maaapektuhan bata. Sa gitna ng isang magulong relasyon, hindi maiwasang lumayo pansamantala. Huminga at mapag-isa, yon ang kailangan mo para muli mong mahanap ang iyong sarili. Gawin mo. Pero kailangan mo rin maintindihan na sa paglayo mo,
Walang kasiguruhan yung totoong taong iniwan mo. Pagbalik mo ay hindi na nagbago. Wala namang magbabago kung kailangan niyo munang hanapin ang sarili niyo at sa pagkikita niyong muli, handa ka na ipaglaban ng taong mahal mo. Sana po may natutunan kayo sa ating kwento. Dito na po nagtatapos ang kwentong My Heartless Boss. Hanggang sa muli po, ingat po kayong lahat.